Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Bam Aquino, isa sa mga nasa likod ng YSLEP o Youth Servant Leadership and Education Program. Noon po, nagtatrabaho po ako sa gobyerno bilang chairperson ng National Youth Commission. Ngayon naman, ako po yung presidente ng aking isang maliit na kumpanya. Ang tawag po doon ay Microventures. Ang tatalakayin po natin ngayon ay teamwork. At sa buhay ko po, naging napaka-importante ng mga teams na kasama ko, mga grupo ng mga taong kasama ko, whether it was in school or in government or ngayon po sa aking negosyo, napakahalaga ng iyong team, ng mga kasama mo. Kumbaga yung tagumpay mo bilang isang grupo ay nakasalalay talaga dun sa inyong working relationship or yung tinatawag na teamwork. Para sa akin naman, tatlong bagay talaga yung importante pagdating sa teamwork. Unang-una, yung tinatawag na single-mindedness of purpose or yung pare-pareho kayong iniisip o pare-pareho yung inyong mga goals, no? Pangalawa po dyan, yung tinatawag na respeto para sa isa't isa. So, hindi lamang enough na nirespeto nyo sila, pero dapat rin siguro nagmamalasakit kayo tungkol sa isa't isa. At pangatlo, yung tinatawag na complementary po dapat kayo or kumbaga yung mga kalakasan at kahinaan ninyo ay nag-fit sa isa't isa. So, dun po sa unang bagay, yung single-mindedness, no? Single-mindedness of purpose. Ibig po sabihin yan, dapat yung bawat isang miyembro sa inyong team, pare-pareho yung ninanais, pare-pareho yung hinahangad. Kasi kung iba-iba po yung gusto natin, talagang hindi tayo makakausad na sabay-sabay. But if you notice na yung team ninyo, pare-pareho yung gusto nyo mangyari at pare-pareho yung goals ninyo, whether it's to do a project or para mas mapaganda yung komunidad ninyo o di kaya para, maka-perform ng mabuti sa isang dance competition o kung ano man, kung pare-pareho yung gusto ninyo, talagang mas magiging madali yung dynamics ninyo bilang isang grupo. Kung merong isa o dalawa na iba yung gusto nila, iba yung kanilang agenda, napakahirap na magtagumpay bilang isang grupo. Ang maganda dyan, kung lahat kayo pare-parehong ninanais, like-minded kayo, pare-parehong iniisip, at willing ang lahat na magbigay ng kanilang sarili at magsakripisyo para maabot yung mga goals ninyo. Palagay ko yun yung isang napaka-importanting bagay pag kayo nagtatrabaho bilang isang team. Yung pangalawa naman, yung respeto at pagmamalasakit, napaka-importante rin yan. Kasi kadalasan, yung teammates ninyo parang pangalawang pamilya mo na yan it becomes already a part of your life. No? They become a part of your life. And if you feel na hindi mo gusto yung mga kasama mo, hindi ka nirespeto, napakahirap na magtrabaho para sa isang common goal or para sa hinahangad ninyo bilang isang grupo. So, importante talaga yung respeto, that you respect each other, that you give each other, kumbaga binibigyan nyo ang bawat isa ng kanyang space para magtrabaho, para maabot yung kanilang mga pangarap. Importante na nagmamalasakit kayo sa isa't isa, na yung sinasabi nga nila, no one left behind, walang naiiwan, lahat kayo dyan sabay-sabay at tulong-tulong. Yung pangatlo siguro ang aspeto ng teamwork, palagay ko na napaka-importante, yung tinatawag na complementary dapat kayo. Kumbaga, yung iba sa inyo magaling sa isang bagay, mahina naman sa isang bagay, maganda na kung sa team ninyo, alam nyo na kung sino yung mga galing sa anumang bagay at mahina sa ibang bagay, para yung bawat team member, nag-fit kayong lahat. Kumbaga kung yung isa magaling sumayaw pero mahirap siya, hindi siya magaling kumanta, at yung isa naman magaling kumanta pero hindi magaling sumayaw, pwede kayo magtulungan. Thereby, yung team ninyo, yung mga talento at yung mga kagalingan ninyo, tulong-tulong talaga. Talaga nag-fit siya sa isa't isa. Now, in my experience, pagiging isang team, hindi yan kaagad-agad, It takes time. Sometimes you're forced to work with people na hindi mo naman talaga kilala, hindi mo naman talaga kamag-anak o kaibigan, but you're able to work towards a situation na team na talaga kayo. So, you have to be open with each other. Kailangan hindi ka sarado sa mga kasama mo sa iyong team. Bukas dapat ang isipan mo sa kanila kasi posibleng iba yung mga ninanais nila or iba yung kanilang mga paniniwala. O di naman, pwede rin naman dapat bukas rin yung puso mo kasi sometimes naman yung mga kasama natin sa unang dating hindi medyo okay, parang gusto mong awayin o inaaway ka, pero baka naman ganun lang sila dahil nahihiya rin sila. Sometimes yung pagiging isang team, hindi yan mangyayari na kaagad-agad. Kailangan bukas yung mga isipan at puso natin sa mga kasama natin. Kasi hindi naman lagi na yung mga kasama natin sa isang team ka-vibe sa atin kaagad, o kamag-anak, o kaibigan kaagad. Sometimes mga strangers sila, hindi nyo talaga sila kilala. But what's important is, alalahanin natin na yung teamwork, isang proseso yan. Maybe in the beginning, hindi pa kayo gaanong magka-gel talaga, pero eventually,
kung bukas yung mga puso at isipan nyo sa isa't isa at pareho ang inyong hinahangad, aabot rin yung panahon na mabubuo talaga kayo bilang isang team. Sa aking buhay, no, may mga panahon na napakahirap na mga gusto namin gawin, especially when I worked in government sa National Youth Commission. Napakalawak na mga kailangan naming maabot, napakahirap na mga goals namin. But to a certain extent, naabot rin naman namin yon dahil yung mga member ng team ko noon, lahat kami, isa yung hinahangad, tulong-tulong, at kahit sometimes may mga ilan-ilan na hindi gaanong masipag o hindi gaanong magaling, okay lang. Kasi tinutulungan namin sila na mas maging masipag at tinutulungan namin sila na mas maging magaling. So I guess that's the last part that I would like to talk about teamwork. Na kayong lahat, dapat, you look at yourselves as part of one group, as part of one family, na magtutulungan talaga kayo. Na kahit anong mangyari, lahat kayo, yung mga hindi kaya ng isa, matutulungan ng iba, para naman, in the end, maabot ninyo together yung mga goals ninyo. There will be times na ang ilan sa inyo sasabihin, hindi, dapat, gagawin ko lang itong mag-isa. Baka mas madali pa kung ako na lang gagawin ko itong mag-isa ako. But, hindi sustainable yon. Maniwala kayo sa akin. Sometimes, madali yon for the short term. Baka for may project kayo kailangan gawin, sasabihin ng isa, sige, ako na lang gagawa, bahala na kayo. Pwede mag-work yon in the short run. Pero kung mas malawak yung mga goals niyo, mas malayo yung mga gusto nyong marating, hindi talaga mag-work yon. Kailangan lahat kayo tulong-tulong. And I think at the end of the day, it's also a realization na hindi natin kaya na mag-isa. Sabi nga nila, no man is an island. Marami sa atin, mas gustong isipin siguro na, hindi, kaya ko yung mag-isa. Nandito na ako nakapag-aral nga ako na mag-isa, walang tumutulong sa akin. Posibleng totoo nga yan sa buhay mo, but in the real world, no, napakalaki ng mga problema, napakahirap ng mga trials sa atin, na mas madali talagang maabot ang mga hinahangad natin kapag may mga kasama kang tumutulong sa'yo. At ikaw rin, tinutulungan mo rin sila. So I think, at the end of the day, alalahanin natin yon. To reach our goals, no man is an island. Kailangan talaga, you work as a team, you work as a community, you work as a family. Whether kapuso kayo o kapamilya o kabarkada, doesn't really matter. As long as sabay-sabay kayo, tulong-tulong, patungo sa isang goal. Maraming salamat. Sana po nakatulong yung maiksing talk ko po sa inyo. Sana po mas mabuo yung mga team ninyo para po pag panahon na para gawin yung mga proyekto ninyo, mas madali po yan at mas masaya pa. So maraming salamat ulit. Ako po si Bam Aquino.